Hi guys! Today, isi-share ko sa inyo ang aming very refreshing and inspiring experience. We visited the farm of Sir Alex here in Nabonturan. So, ayun, just a few kilometers drive away lang siya from home. Hindi siya sobrang layo, pero grabe, parang ibang mundo na pagdating mo doon. From busy roads to peaceful surroundings in just minutes. Ang sarap sa feeling! First time namin bumisita sa farm nila, kaya super excited kami. Matagal na namin naririnig yung tungkol sa place nila, pero ngayon lang talaga nagkaroon ng chance makita in person. Napaka-inspiring ng story nila dito. Share ko lang, si wife pa lang original farmer. Siya talagang may passion sa farming from the start. Si Sir naman, he worked abroad before. Nag-abroad muna siya, but eventually, he decided to pursue farming na rin. Parang bumalik siya sa mas simple, pero mas meaningful na buhay. And you can really see na mahal nila yung ginagawa nila. Pagdating namin doon, sobrang ganda ng buhay probinsya vibes. Malawak ang lupa, maliwalas ang paligid, presko ang hangin. Yung tipong pagising mo, hindi businan ang maririnig mo, kundi mga manok at ibon. Ang sarap tumira sa ganong environment, peaceful and grounded. Siya ang farmer, ang family nila. Ay, through CFIPP, Coconut Farmers Development Plan, something. Muna Industrial Development Plan. Marami silang pananim, iba't ibang klase ng mga halaman at puno. May mga manok, kambing, native baboy, iba't ibang klase ng aso. May tortoise din sila. Yung hindi pwede daw sa tubig ha, at makukulay na ibon na rin. Habang nandun kami, we really enjoyed the environment. Hindi lang siya basta visit. Marami talaga kaming natutunan sa mag-asawa. Isa sa mga natutunan namin about farming is that hindi lang ito basta pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Farming is commitment. Kailangan ng consistency, kailangan ng tiyaga. Hindi pwedeng tamad ka. Everyday may gagawin ka, magdidilig, maglilinis, magpapakain, walang day off. Life lesson number 1, pagtsatsaga, hindi mo agad makikita ang bunga ng tinanim mo. Just like in life, you plant today, you wait, you nurture, and eventually, you harvest. Pero hindi siya instant. Second, natutunan namin ang importance ng pangangalaga sa kalikasan. They don't waste resources. Yung mga organic waste, ginagawang pataba, yung mga tanim, inaalagaan nila without harming the environment. Farming taught them to respect nature because nature provides. Third lesson is simplicity. It's a blessing. Hindi kailangan ng sobrang ingranding lifestyle para maging masaya. You could see contentment in their life. Tahimik, simple, pero fulfilled. Nakakatuwa din kasi nagja-drive sila ni Habi. Alam niyo naman, hilig din ni Habi ang farming at pagtatanim. So talaga nagkaroon sila ng bonding moment. Nag-exchange pa sila ng mga tanim, sharing knowledge, sharing seedlings. Ang ganda lang tingnan na may ganung community spirit. Ang technique pag ano ba, pag alaga gani. Kita sunod na mo tong mga advice sa mga technician nga morning, tagaan og ano. Mga baby goat, mga sus, sige ka sakit. Nya, mo ingon si Mrs. Sundar ra gud tong para sa ila mama sa una. Udto na nila buhian, alas 12, alas 11 sa udto. Kagaman na sila kanding sa una, kanang binhuian lang. So sukat ato nga gisunod namo, wala na mi fatalities, nya nagsige nagpanganak. Alauna sa udto na mo buhian. Nya, wala na nila ihatag. Grass lang. Sa ano, ang moisture sa yes. We'll go inside the baby goat. You want yes, the baby goat. You want the baby goat? You want to take it? Ang farming, hindi lang basta hobby, it's a lifestyle. Honestly, after that visit, mas lalo kaming na-inspire. Farming is not just about growing food, it's about growing patience, discipline, gratitude, and respect for creation. And guys, marami pa kayong aabangan dito soon because this is just the beginning. We're planning to apply some of the things we learned. And of course, isi-share namin yan sa inyo. Yeah, there's another one here. But she is. Thank you for joining us in today's vlog. If you enjoyed this kind of content, farming life, simple living, real life lessons, stay tuned.